oras ng gabi. Good evening po, Boss MJ, Boss Admar. Oo, tsaka matagal din ho itong nagtrabaho sa mababang napulungan ng Kongreso bilang isang staff. At malalim-lalim din ang mga source nito. Ito, ano ba ang alam mo sa impeachment nung nakarang araw? Nagulat ka ba? Narinig mo na ba itong mga haka-haka? At ano ba ang sabi ng mga kaibigan mo sa loob? Actually, boss, nalaman ko lang yan na mayroong movement nung nakita ko sa interview si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na isang convicted criminal. Kasi tumatawa siya dun sa interview niya, sinasabi niyang mayroong caucus. So, nung nangyari yun, pinacheck ko agad kay Kong Drixie Cardema kung mayroong announcement o mayroong notice of meeting. Wala naman daw. And nung pina-double check ko sa House Viber Group ng 19 Congress, wala ring announcement. So, pinapanood ko lang sa balita, minomonitor namin kung ano nangyayari. Nagsasabi yung ibang kongresista na sila ipinatawag sa Romualdez Hall, and doon na nga daw, yung maya-maya may balita na ng pirmahan, 150 plus na pirmahan. So, ang nangyari dyan, hindi talaga kasama yung mga pro-Duterte na kongresista, hindi inimbitahan. And after nga nung plenaryo, lampas 200 na yung nakapirma, 215. And biglang dineklara na na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Talagang uminom muna ako ng losartan dahil sa galit dyan sa mga kongresista na talagang ni-railroad ang impeachment process. Tsaka marami kaming nakita sa mga post. Actually, netizens na nagpo-post din ng mga larawan ni Sara. Kasama yung mga ilan sa pumirma sa impeachment complaint. Ano masabi mo din, Chairman? Kung pwede lang magmura dito sa SMNA, kaya lang hindi pwede magmura. Talagang masabi ko dyan, mga balimbing na mga walang utang na loob na talagang mas inuna pa yung pondo at pera kesa sa panindigan ang Vice President Sara Duterte na talagang pinapangalandakan nila dati pa na kanilang ninang, kanilang kumare, kanilang boss, kanilang kasamahan sa gobyerno na maraming naitulong sa kanila. Kung maalala ninyo nung Quad Committee hearing kung saan hiniring si Pangulong Duterte, isa na nga lang ang nagtanggol doon. Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema na lang sa buong araw na panggigisa. Kaya dito sa pangyayari kahapon, yun na nga yung inaasahan natin doon. May nangyayaring movement ng impeachment, hindi na inimbitahan yung mga alam nilang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sir, marami kasing mga nagsasabi din sa ating mga balita na hindi naman daw talaga lahat sa community ang kursunada. May mga nagsasabi, di umano, ang iba daw doon ay numbers na napilitan lang. As far as you know, sa mga narinig mo sa loob na Patasan Complex, meron ba yung mga katotohanan? Baka, kaya lang, kung ikaw ay pumirma, you have signed ang iyong pagtatakwil sa tiwala ng taong bayan. Bakit? Ba't ko sinasabi yan? Ikaw ay isang kongresista na ibinoto ng iyong distrito para maging kinatawan, to become the representative of your district, of your city, of your province to the House of Representatives. Ibig sabihin, kung ikaw ay pumirma patungkol sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, yun ang kagustuhan ng iyong distrito, ng iyong probinsya, ng iyong syudad, at ng mga Pilipino sa iyong area, which is very impossible. For example, dito sa amin sa Calamba, Laguna, kasi yun ang kaya kong pagbasihan, yung sa local, yung boto ni Vice President Sara Duterte dito sa Calamba ay mas malaki pa kaysa sa boto ng Congresswoman ng Calamba dito sa aming lugar. Ibig sabihin nun, kung bumoto ng impeachment yung aming Congresswoman,
Congresswoman Cha Hernandez, hindi ko alam kung anong nare-represent niyang constituency. Kasi mas marami pa yung mga taga-Kalamba na bumoto kay Vice President Sara Duterte kesa sa kanya. Ibig ko sabihin, ang kinatawan or ang representative, dapat nire-represent ang sentimiento at kahilingan ng mga nasa distrito nila, di ba? O nasa probinsya nila. So, nagtataka ako dito sa 200 plus na kongresista, 32 million ang bumoto kay Vice President Sara Duterte, pinakamalaking boto, pinakamalaking tiwala ng sambayan ng Pilipino sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Sila ba ay bumoto ayon sa kagustuhan ng kanilang mga sinasakupan dahil they are representing the vote of their constituents? Sa tingin ko hindi. Saan ka nakakita na 200 plus kayo, nagdesisyon kayo na bumoto to impeach Vice President Sara Duterte na hindi man lang nag-hearing patungkol sa detalye ng kanyang kaso, di ba? Sa kahit anong kaso, syempre pag kinasuhan ka, merong due process, merong rules-based, di ba? Katulad na sinasabi sa Kongreso, dapat laging rules-based, di ba? Ang rules dyan, dapat i-determine muna kung yung impeachment complaint ay merong sufficiency in form and in substance. Then pupunta ito sa House Committee on Justice, may abogado na kongresista doon. At doon, ipapatawag si Vice President Sara Duterte at yung mga complainant at titingnan yung mga ebidensya. Saan kayo nakakita na nagdesisyon sila lahat kahapon na i-impeach na si Vice President Sara Duterte nang hindi pa naririnig yung kinakasuhan, di ba? So, na-railroad talaga yan, and I believe na itong mga kongresista nito did not represent the desire and the support of their constituency for the highest voted national leader in the history of the Philippines, which is Vice President Sara Duterte. Chairman, ito ba ang nakikita niyo pong diversion sa tunay na mga pangangailangan ng taong bayan? Kasi nagkikanap ito matapos na nagkaroon ng pag-question sa Korte Suprema sa 2025 budget at kumaksyon din ang Korte Suprema dito kung saan hiningi rin yung kanilang panig, binigyan ng 10 araw para magpaliwanag. And at the same time, yung sa issue sa PhilHealth at nandun na nagpasaklolo sa pinakamataas na hukuman natin. Yes, it is definitely a distraction. Dinidistract nila ang taong bayan at ang syempre election ngayon, di ba? Kailangan nila yung mga budget na yan na kanilang pinaglalaruan kasi it is an election year, di ba? Ang masabi ko nga dyan, saan kayo nakakita na yung budget ng taong bayan sa SSS at GSIS na kinakaltas sa mga nagtatrabaho sa buong bansa para someday magkaroon sila ng pensyon, yung bilyon-bilyon doon nililipat-lipat ninyo sa paggawa ng karsada. Bakit? Doon yata may kita, di ba? Pangalawa, yung health insurance ng taong bayan, PhilHealth, na kinakaltas rin sa mga contribution ng taong bayan, pati yun nilipat-lipat nyo. And recently, na-discover natin, bankrupt na pala yun. Pinaglaruan nyo pa yung bilyon-bilyong pondo na sobra. So talagang yung mga insurance ng taong bayan, pang pensyon nila someday, at yung health insurance nila, nilipat-lipat ninyo. Isama pa dyan, yung mga ginto ng Bangko Sentral, na tuneto na lahat yan, inipon yan ng matagal na panahon, pang stabilize sa piso, pera ng Pilipinas. Aba, binenta nyo rin pala. Nalaman lang natin kasi nagkaroon ng ranking sa world market kung ano yung pinakamalaking bintahan ng 2024. Yung iba doon binahan. May number 1, Central Bank of the Philippines. Pinakamalaking nagbenta ng ginto sa buong mundo. Pang-apat pa, PDIC, Philippine Deposit Insurance Corporation. Yan ang nag-i-insure sa lahat ng bangko para yung mga savings natin insured. Pati pala yung pondo na yon, nilipat-lipat nyo pa rin. Maliban dyan sa lahat ng pinaglaro ang pondo na yan, yung mismong national budget natin for 2025, ang daming kalokohan, ang daming insertion, ang daming ayuda. Diba? Bakit ba kailangan ng napakaraming daang-daang bilyon na ayuda ngayong taon na ito? Wala namang COVID. Ang binibigyan pa ng ayuda yung mga tamad. Kaya nagagamit lang yung mga ayudang yan para maging favorable sa kanila yung boto ng mga taong bayan. Pero
dito sa ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, pinagkakatiwalaan, pinaka-voted, most voted leader ng bansang ito sa buong kasaysayan ng Pilipinas, yung ginawa niyong pagtatraidor na yan, hindi natin kakalimutan yan. Hindi kakalimutan ng taong bayan yan. Alam niyo yung ginagawa ngayon sa Davao del Sur? Sinisira ng mga taga Davao del Sur yung tarpaulin ng congressman doon sa galit ng mga Davaoenyo sa Davao del Sur. So masabi ko sa inyo, kung galit sila doon, mas lalong galit yung milyong-milyong Pilipino buong bansa sa aming mga kongresista na bumoto hindi ayon sa kagustuhan ng aming mga bayan, probinsya at distrito. Kaya tatandaan namin yung mga pagmumukha ninyo pag naging presidente si Sara Duterte sa 2028 at pupunta kayo sa Malacanang at makiki-Duterte fist kayo doon, talaga namang pag sususuntukin namin kayo dahil ang kakapal talaga ng pagmumukha nyo na mera kayo ngayon laban kay Sara Duterte, tapos balimbing lang kayo, tapos ngayon yung iba pang bumalimbing, bumabanat pa. Hindi namin kayo kakalimutan. Hindi kayo kakalimutan na sambayan ng Pilipino sa katraidoran nyo sa pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino. Gaano naman po kalaga ang darating na halalan dito? Kasi parang wala nang lehitimong nagsasagawa ng check and balance. Yung opposition sana, hindi ko alam kung meron pa bang opposition ngayon sa Kongreso, parang na rin parang kasama na dun sa majority, Chairman. Wala yan. Opposition, yung minority leader, congressman ng 4Ps, bumoto para doon sa administrasyon. Di ba? Sino yung nangunguna sa party list system ngayon sa survey? 4Ps. Bumoto sila, minority leader sila sa Kongreso, bumoto sila para doon sa majority, para sa administrasyon. Ito mga makakaliwa, minority ba yan? Kalyado sila ng majority. Ang tunay na minority dyan ay yung mga naninindigan at lumalaban para sa mga kabaloktotan na nangyayari ngayon sa budget at sa kahayupang ginawa nila sa pag-impeach kay Sara Duterte. Yan ang tunay na mga naninindigan sa taong bayan. Alam niyo, masabi ko sa inyo, kami nga pala sa Duterte Youth Party List, inimbitahan kami dyan sa mga bagong Pilipinas Servisyo last year. Halos 30 na invitation yan. Kada punta mo, ang sabi ng mga kapwa namin kongresista, bibigyan ka ng 777. 7 million AIX, 7 million tupad, 7 million AKAP or medical assistance. Katulad na sinabi ni Mayor Magalong. So 21 million yan worth of assistance kada attend mo. Hindi kami pumunta dyan kahit isang beses. Kahit sinasabi ng ibang kongresista, punta kayo, kahit huwag kayo magpakita sa TV para may 21 million kayo. Kung hindi ko lang mamura-mura talagang hindi talaga kami pupunta sa ganyan. Pakiramdam namin, pinagtatraidoran namin ang Pangulong Duterte, ang pangalawang Pangulo Sara Duterte at ang taong bayan sa pag-attend sa isang event na merong kapalit na 21 million. Hindi namin kailangan ng pang-ayuda. Ang kailangan namin ay magsalita sa Kongreso bilang mga kongresista at manindigan sa mga issues ng bansa. Alam niyo kung bakit maraming tahimik dyan sa Kongreso? Kasi ang dami dyan nagne-negosyo sa gobyerno. Mas mabuting tahimik. Pero bakit ang Duterte Youth Party List lagi na lang galit sa nangyayari sa mga kriminal, durugista at lalo na sa NPA terorista? Kasi yan ang trabaho dapat ng isang nakaupo sa Kongreso, makipag-away sa mga kamalian at kabaluktutan na nangyayari. At ang pinakabaluktot na nangyari ay ang pag-railroad sa impeachment ni Sara Duterte kahapon. Nagpirmahan kayo, 200 plus kayo, nang hindi man lang na-hearing, hindi nyo man lang nakita at na-witness kung ano man yung mga pinagsasasabi doon na kinakaso kay Sara Duterte. Kahit yung respondent, pangalawang Pangulo, hindi nyo man lang pinakinggan kung anong sasabihin patungkol sa kasong yan. Talagang nagpirmahan kayo. At masabi ko sa inyo, ito yung panawagan ng Duterte Youth Party List. Lahat ng mga Pilipino at mga Duterte supporters sa iba't ibang syudad, sa iba't ibang munisipyo at sa iba't ibang probinsya, mawala yung boto ninyo
kanilang mga lugar patungkol sa pagsuporta kay Vice President Sara Duterte.